Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Muli buksan po natin ang ating pong mga Bible sa 2 John. Basahin po natin muli ang whole chapter, verse 1 to 13. 2 John, whole chapter, verse 1 to 13. So kung nakita na po, isang malakas po siya, amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 13. Verse 1, the elder unto the elect lady and her children, who I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth. To kayo po. For the great sake which dwell in us, and shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love for. I rejoice greatly that I found that thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father. And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another. 6. And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, that as ye have heard from the beginning, you should walk in it. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Verse 8. Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we serve a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. 10. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that bideth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Verse 12. Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I thrust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full. Verse 13, or together ready, read. The children of the elect sister greet thee, Amen. Tayo po nakatay mo po kung hindi tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Sa gabi nito, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyong kabutihan at dakilaan sa aming buhay. At kami po ay nagpapasalamat sa mga panalangin po namin na patuloy mo pong sinasagot. Yes. Sa gabi din po ito, kami po ay sama-sama lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming po pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Banal Espiritu, patawad. Salamat po Ama, ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. At sa gabi nito, inaangkin po namin ang kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na patuloy na ibinibigay mo po sa amin. At salamat na kami po ay nakakapag-aral na inyong pong banal na salita. Na ito po ay malaya namin na papag-aralan. Yes. At ito po ay talagang nangungusap sa aming pong mga buhay. At ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasang spiritual. Dalangin ko po ang aming Panginoon na ang ito po banal na salita na mahahayag ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. At ito po ay aming pong patuloy na aming pong may apply sa aming pong buhay at may bahagi sa aming pong kapwa. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, patuloy mo pong tingin ang kanilang mga panalangin, patuloy mo pong pagpalain ng bayan ito, itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, malulhatik maparangalan, Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Mga kapatid, mga pinamahal at sa gabi nito po ay ako po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy pong sumasagot ang Panginoon sa panalangin at salamat din po sa provision at salamat na talagang ito po ay iniingatan ng Panginoon sapagkat kanina nga po nung amin po nakita yung mga wiring po dito ay talagang sunog. Pero salamat na talagang nandun po yung pag-iingat ng Panginoon
at talagang hindi ho ito nasunog. Ano? Amen. So yun po yun. At yan po, maayos na po ulit ang mga wiring po diyan at kanina nga po inayos. So salamat na merong nakakatulong sa gawain at nandyan nga po si Brother Jason. Hindi lang naman po si Brother Jason, maging kayo din naman po ay nakakatulong. So hindi man sa financial, kundi sa prayer. So, yun po. At ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, verse 9. Tingnan po natin ang verse 9. Whosoever transgresseth, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So ito po yung title na mensahe po ng Diyos ngayong gabi. Abide in the doctrine of Christ. So sa Tagalog ay manatili sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. So sa ating pong panahon, mga kapatid, mga minamahal, ano ba muna yung doctrine? Ano ba yung doctrine? So in other words po, at ito po yung principle na itinuturo ng salita ng Diyos ng Panginoong Jesus. Prinsipyo ng ating buhay, yun po, na yun po ibig sabihin po ng doctrine. At ito po ay yung sabihin na nating philosophy. Ano ba yung philosophy? Yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. So yun po yung doctrine na tayo ngayon ay sumasampalataya na talagang si Kristo ay tunay na Diyos, anak ng Diyos, na siya yung ating Panginoong tagapagligtas, na ang ating kaligtasan ay hindi nawawala. So yun po ang mga philosophy, principle ng Bible ng ating pong Panginoong Jesus. So ito pong doctrine, ito po yung policy. Ibig sabihin, ito yung mga batas na dapat nating sundin. So yan po ang ibig sabihin ng doctrine, precepts, mga kautusan. At ang ibig sabihin pa po ng doctrine ay ito po yung purpose ng Panginoon sa ating pong buhay. Purpose. Kaya ang title po ng mensahe ngayong gabi, Abide in the Doctrine of Christ. Sapagkat sa ating pong panahon ngayon ay talagang mayroon na po mga apostate o mga apostasy na talagang tumatalikod. So mga kapatid, abide in the doctrine of Christ. Some are departing. So yan po yung nakikita po natin ngayon. Marami na po ang umaalis doon sa mga katuruan ni Kristo. Maraming hindi nananatili sa paglilingkod kay Kristo. Marami yung talagang tumalikod na sa pananampalataya. Some are departing. Kaya ito po yung mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong gabi, na talagang iniiwan ang gawain ni Kristo. So talagang hindi na sumusunod sa mga katuruan ng ating Panginoon Jesus. Some are departing. So sabi nga po ng 2 Timothy chapter 4 verse 10, tinan po natin, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Na talagang marami sa mga panahon natin ngayon at hindi lamang po noon kundi ngayon ay talagang iniiwan ang gawain, iniiwan ang mga itinuro ng salita ng Diyos. At talagang some are departing from the truth. So hindi lahat ng baptist ngayon ay nagtuturo ng katotohanan. Kaya talagang some are departing. Ang iba ay talagang nalinis na sa katuruan. So talagang ang ibang baptist ay naging baptist. So yun po yun. So minsan sinabi ko na talaga ako yung papasalamat dito napunta sa baptist. Sapagkat totoo, katotohanan ang itinuturo. Pero nakakalungkot sa ating panahon ngayon, may mga baptist na naging baptist. So yun po sinabi niyan, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Sana mga kapatid, mga minamahal, huwag natin iwan kung ano yung mga itinuro sa atin ng Panginoon Jesus, ng salita ng Diyos. Huwag natin itong talikuran, huwag natin talikuran ang gawain ni Kristo, huwag natin iwanan ang ating paglilingkod. So marami ngayon, dahil sa mga hindi sila nakatingin sa ating Panginoon Jesus kung bakit iniiwan ang gawain. Yan po ang nakakalungkot na nangyayari. Na talagang minsan nga, kung sino pa yung graduate sa Bible school,
Diba? Kung sino po yung Bible student, ay sila po yung nawawala sa gawain. So, iniiwan ang gawain. So, some are departing. Revelation chapter 2, verse 4. Tingnan po natin. Revelation chapter 2, verse 4. Kaya talaga, ito po yung title ng mensahe ng Panginoon sa atin, Abide in the Doctrine of Christ. Sabi po dito sa verse 4, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iniwan. Diba? Iniwan na maraming tao, na maraming Kristiyano ngayon, ang siyang unang nagmahal sa Kanya. Diba? Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, abide in the doctrine of Christ. Manatili tayo dito sa prinsipyo ng Bible, sa principles ng Bible na itinuturo sa atin ng ating Panginoon Jesus. So some are departing, and then 1 Timothy. So talaga ng lamig yung pag-ibig ng maraming Kristiyano. Sabi nga, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Diba? So dahil sa mga kasamaan, dahil sa mga pangyayari lamang sa paligid, sa mga pagsubok, mga pag-uusig, ay iniwan ang gawain ni Kristo, iniwan ang mga katuruan na itinuro ng salita ng Diyos. So sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, tingnan po natin ang ating pong Bible. Verse 1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time, sa mga huling araw, some shall depart from the faith. So talagang lumayo na, iniwan ang tunay na pananampalataya na itinuturo ng salita ng Diyos, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils. So yan ang nakakalungkot ngayon sa huling araw. Sa mga huling araw ay mga talagang napakarami na yung mga katuruan ng mga diablo. Doctrine of devils. So hindi yan nakikita ng maraming tao sapagkat sila po ay bulag sa katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po na nakakaalam ng katotohanan ito na itinuturo ng Panginoon Jesus ng kanyang mga salita, ng salita ng Diyos, manatili po tayo, abide in doctrines. So manatili tayo doon sa mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon Jesus. Diba? Utos sa atin na talagang tayo ay mamuhay na may kapanalan. Kaya tayo po ay talagang manatili doon. Huwag natin yung talikuran. Kasi maraming Kristiyano ngayon, hindi na namumuhay ng may kapanalan. So sila po ay talagang hindi na sumusunod sa kanilang mga magulang. Diba yan ang turo ng Bible? Mga anak, sumunod, sundin ang inyong mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pero ang magulang na ang sumusunod sa mga anak. So abide in the doctrine of Christ. Hindi yan aking katuruan. Yan ay katuruan ng Panginoon Jesus, ng salita ng Diyos. Sino po? Some are departing. And then pangalawa, some are deceived. So bakit ang iba po ay hindi nananatili sa mga katuruan ni Kristo ay sapagkat nadaya. Kasi bakit sila nadaya? Pinabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pinabayaan ang pagsamba, pinabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya talagang nadadaya kung ano-ano ang kanilang pinakinggan. Hindi masamang makinig doon sa mga preaching na napapanood natin sa social media, sa Facebook, sa mga YouTube, hindi po masama. Pero sana, bago mo yung pakinggan or kung pakinggan mo man yan, dapat inaaral mo, ikaw mismo, nag-aaral ka mismo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Na ikaw mismo ay talaga hindi umaasa doon sa isusubo sa iyo. Hindi ka dapat maging spoon feeding. Dapat tayo bilang mga Kristiyano ay mayroon tayong sariling pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi yung kaya lamang tayo makakapag-aral ng salita ng Diyos kapag prayer meeting, tapos kapag Sunday morning, Sunday afternoon. Tapos yung Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, wala. So paano yung ating Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday? Dapat daily nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos upang hindi po tayo mataya. Ang sabi po ng 2 John, verse 7,
Sabi po dito sa verse 7, "For many deceivers are entered into the world." Maraming mga mandaraya, manluloko sa mundong ito. Madaming mga scammer sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi lang naman dito tayo iingatan eh. Hindi lang sa ating pananampalataya. Sa bawat desisyon pa na ating gagawin sa ating pong buhay. Sa bawat desisyon. Kasi nga, deceiver, ang diablo ay mandaraya. So ako, sasabihin ko po sa inyo, di ba, madalas ko naman sinasabi, minsan merong nagtangka na ako'y talagang lukuhin, na talagang bibigyan ako ng 100 million o magkano yun, 100 million US dollar. Ang kapalit ay sabihin na natin 30,000 pesos. O sa Philippine money, magkano yun? 100 million pesos. Diba? Pero dahil nga nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng discernment at binibigyan ng Panginoon ng wisdom na ito ay scam. Sa ating pong panahon ngayon, maraming naluloko eh. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, some are deceived. Bakit talagang hindi sila nananatili sa gawain ni Kristo? Bakit hindi sila nananatili sa doktrina, katuruan ng ating Panginoon Jesus, sa mga turo, aral, batas ng Panginoon Jesus, sapagkat sila po ay nadaya? For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Then, 1 John chapter 4, verse 1. Tingnan niyo po yung Bible, verse 1. 1 John chapter 4. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isa sa dahilan bakit talagang hindi magawang manatili ng iba dito sa katotohanan ay sapagkat sila po ay nadaya. Nadaya, naloko, naisakan, nitaning. Naisakan. So yun po ang diablo, na talaga ang gusto ng diablo tayo ay lukohin, dayain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-aral tayo ng salita ng Diyos bago matulog ay magkaroon tayo ng sariling pag-aaral. At pagkagising sa umaga ay nag-aaral pa rin ng salita ng Diyos. Ayan, si Brother Ed, alas 3 ng madaling araw o alas 4. Diba? Napakaganda ng boses, parang DJ eh. Sampul nga, Kuya Ed. Diba? Mga gili-gili kung tagapakinig. Ang lambing, napakalamig ng boses. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung salita ng Diyos, believe not every spirit. So huwag natin paniwalaan ang lahat ng tao or yung ibang mga katuruan. Kundi subukin muna natin ito kung ito baga ay sa Diyos. Yan po ang sinasabi yan. And then sabi pa po na 2 Timothy chapter 3 verse 13. 2 Timothy chapter 3 verse 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So yung ibang talagang mandarayan, magaling lamang po silang magsalita. Talagang mabulaklak ang kanilang mga bibig, magaling matamis, manalita. At talagang kung mangako, kala mo na may talagang totoo. Ganon sila, pangako na, di ba? So napakaraming nadadala sa mga pangakong napapako. So mga kapatid, mga minamahal, some are deceived. Ang iba ay talagang nadaya, naloko, naisahan, nitaning. And then, next po dito, bakit hindi po nila magawang manatili sa mga katuruan, turo, batas, prinsipyo ng Bible ng Panginoon Jesus? Some are distracted. Talaga sila po ay abalang-abala sa napakaraming bagay sa mundong ito. Abala sa kanilang mga jowa, diba? So talagang inuuna ang kanilang mga katipan. Sana all may katipan, diba?
at inuuna yung kanilang mga bodily exercise na sila'y panay ang pagja-jogging, pero ang sa ngayon, tingnan nga natin sa conversion, bodily exercise profited a little, pero dapat tayo bilang mananampalataya, pakihanap tayo sa inyong mga comfort. 1 Timothy chapter 1, for bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things. Kasi yung ibang Kristyano masyadong conscious sa kanilang mga figure. Diba? Gusto nila talaga sila ay sexy. Yun ang gusto nila. Na talaga sila ay body fit. Yun ang gusto nila. Very conscious sila sa kanilang katawan. Pero sa pagdating sa spiritual na kalagayan ay hindi sila conscious. Hindi nila pinapahalagahan ang spiritual na pagkain o yung spiritual na pamumuhay. So mga kapatid, mga minamahal, some are distracted. Talagang yan ang gusto ng Satanas, na ikaw ay maging abala sa mga bagay sa mundong ito, na ikaw ay maging abala sa mga kayamanan sa mundong ito. Some are distracted. Diba? Na isa sa mga pinagkakabalahan ng mga kabataan ngayon, sabihin na natin, po, wala namang masama na mag-aaral. Pero kung ibinibigay mo yung best niya sa pag-aaral, sana ganoon din sa gawain ng Panginoon. Ibigay din natin ang ating best sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Hindi masama na tayo po ay magkaroon ng trabaho. Diba? Kasi paano tayo kakain kung walang trabaho? Paano mag-aaral ang mga anak kung walang trabaho? Pero kung ibinibigay ang the best sa trabaho, dapat ibigay din natin ang ating the best sa Panginoon. Pero ang tanong, naibibigay ba natin ang the best sa Panginoon? Diba? So some are distracted. Kaya talagang sila po ay nawawala sa gawain at hindi nakakapagpatuloy, hindi nananatili sa mga batas, paniniwala, aral, turo na itinuturo ng ating Panginoon Jesus. Luke chapter 10, verse 40 and 42. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 10, verse 40. Chapter 10, verse 40 hanggang 42. So, sino po yung busy yan? Martha. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. So yan po ang maraming Kristiyano ngayon. They are troubled about many things, distracted, lalo na ng mga cellphone. Diba? Distracted ng mga cellphone. So talaga napupuyat sa gabi, kaya pagdating sa bahay sa tabahan, ay talaga tutuka-tuka. Sana naman, pakiusap talaga, paglinggo, wala na tayong mga cellphone, wala mo na mga laro-laro. Kasi Sunday is Lord's Day. So, distracted. Kaya talagang ibang Kristyano hindi lumalago sa pananampalataya. Hindi sila nagkakaroon ng spiritual growth and maturity. Kasi nga distracted sa mga material na bagay sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, yan po, and then sabi nga po dito, verse 42, but one thing is needful. Isang bagay ang kailangan, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. So si Mary, kung mapapansin ninyo, kung babasahin niyo po yan, at inyong pagbubulay-bulayan, si Mary ay seryosong nakinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi lahat ng nasa bahay-sambahan ay seryosong nakikinig ng salita ng Diyos eh. Kasi nandyan din si Taning. Dinidistract ang mga katabi. Di ba? So, yun po mga kapatid, mga naman si Mary ay talagang seryosong nakinig ng salita ng Diyos. Tapos nandyan pa ang mga cellphone. Na talagang sana nga ay salita ng Diyos ang tinitingnan sa inyong mga cellphone. Hindi yung Facebook, hindi Messenger. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, bakit talagang hindi magawang manatili ng iba? Some are distracted.
So mga kapatid, mga minamahal, to abide in the doctrine of Christ, yung po introduction pa lang, ano? Yeah, John. Introduction pa lang po yun. To abide in the doctrine of Christ, sabi po dito sa verse 6 ng 2 John, verse 6. And this is love, that we walk after His commandments. This is a commandment that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. So, and this is love. So mga kapatid, love it. Mahalin po natin yung principle, yung policy, yung precepts, yung purpose na itinuturo sa atin ng Diyos ni Kristo. Mahalin po natin yan upang magawa natin manatili. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang iba nabulag. Kasi nga, hindi sila looking unto Jesus. Kasi kung talagang mahal nila si Kristo, mahal nila ang ministry, mahal nila ang mga utos ng Panginoon Jesus, mananatili sila. Kahit anong paman ang mangyaring dumating na pagsubok sa kanilang buhay, mananatili sila. Di ba sa mga mag-asawa, ang daming bagyo na dumating sa kanilang buhay, pero iniwan ba? So, kung iba nang iwan, pero sa atin bilang mga Kristyano, wala akong huwag iiwan. Di ba? Kasi ang sumpaan ng mga mag-asawa, till death do us part, for better or for worse, in riches or in poorer, di ba? In health or in sickness, kalusugan or sa karamdaman. So dapat, kung talagang mahal, hindi iiwan. So mga kapatid ko, abide in the doctrine of Christ, love it, mahalin natin ang ministry, mahalin natin ang principle, mahalin natin ang policy, mahalin natin ang mga precepts na ito, yung purpose ng Diyos sa ating buhay, mahalin po natin yan. Love it. Meron po ba? So huwag tayong titingin sa kaninumang tao, sapagkat ang ating katabi, tayo lahat dito, hindi naman tayo perfect. Walang perfect na Kristiyano. Tanging ang Diyos lamang ang perfect. Psalms 119, verse 165, tinan po natin. Psalms 119, verse 165. Madami-dami po ito. Tinan po natin ang ating pong Bible. Great peace have they which love thy law. So mga kapatid, talagang dakilang kapayapaan, malaking kapayapaan, mahabang kapayapaan ang darating sa mga umiibig, sa mga utos, batas ni Kristo, doon sa mga precepts, purpose ng Panginoon Jesus, talagang mapayapa, and nothing shall offend them. Verse 163, tinan po natin, 163 pa. I hate and abhor lying. So sana ay tayo po ay hindi natin nais ang pagsinungaling, o natin ibigin ang masama, ang kasalanan, but thy law do I love. Ang ibigin natin ay ang mga kautusan ng Diyos. So, maraming bagsak diyan. Di ba? Kasi kung talagang mahal ng mga Kristiyano ang mga batas na ito ng Diyos, ni Kristo, yung mga precepts na ito, itong mga principle na ito, itong mga policy ito, itong purpose na ito, malamang puno na to. That's right. Di ba? Malamang, baka mayroon na tayo isang malaking lote, isang malaking bahay sa bahan. Di ba? Ay dahil nga hindi naman nila mahal ang Diyos, hindi nila mahal ang mga utos ng Diyos, kung bakit hindi nila magawang manatili. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, love it, mahalin po natin ang mga batas, utos, aral, turo ng ating Panginoong Jesus. So ang dami na po nagsabing sila po ay ligtas, pero nasaan sila? Kung talagang mahal nila ang utos ng Diyos ni Kristo, di sana umatid sila ng prayer meeting. Di sana hindi nila pinapabayaan ang pagsamba. Di sana hindi nila pinapabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos. Di sana iniwan nila ang kanilang mga bisyo. Pero ang mahal ng mga tao ngayon, yung kasalanan, yung bisyo. Hindi nila magawang bitaw-bitawan ang mga pagsusugal, ang pagsasabog, ang paglalasing,
ang sigarilyo, hindi nila yan magawang bitawan. Bibitawan man nila ang sigarilyo pag ubus na. Pero pamaya-maya may sigdi na ulit, may hawak na ulit. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, yun ang kanilang minamahal. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ang ating mahalin ay si Kristo at Diyos, ang kanyang mga utos, turo't aral. Sapagkat kapag yan ang ating minahal, ay talaga magkakaroon tayo ng mapayapang buhay. 159, tingnan po natin. Psalms 119, verse 159. Consider how I love thy precepts. Alalahanin mo kung gaano kong kamahal ang iyong mga utos, Panginoon. So, makikita po natin diyan na talagang yung sumulat po niyan ay talagang mahal na mahal ang mga utos, batas, puro aral ng Diyos ni Kristo. Kaya sana ganun din po tayo upang magawa natin manatili. So mga kapatid, mga minamahal, lahat tayo ay mayroong problema. Wala naman tayo walang problema eh. Lahat tayo ay mayroong pagsubok. Pero bakit nagawa ng ibang Kristiyanong manatili pa rin sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan? Diba? At minsan ko na nga pong ibigay sa inyong example, sina Pastor Sosa, Pastor Tan, Pastor Melo. Yan yung mga matatandang pastor na sina Pastor Conrad Hinete na ngayon ay patay na. Namatay noong year 2020 kung hindi ako nagkakamali. Diba? Pero sila po ay nanatili sa gawain ng Panginoon. Ilang taon silang naglingkod. Ilang taon silang sumunod sa mga utos ng Diyos. So dahil mahal nila ang utos ng Diyos. Then next, tingnan po natin 140. 140. Tingnan niyo po yung Bible. 140. Thy word is very pure. Ang salita mo ay talagang malinis, dalisay. Therefore, thy servant loveth it. Dahil dito, dahil ang salita mo ay dalisay, malinis, ay aking inibig ang iyong salita. So, ang salita ng Diyos ay dalisay. Ang salita ng Diyos ay tapat. Kung ano ang sinabi ng Panginoon Jesus, talagang ito ay mangyayari. Kaya dapat nating mahalin ang mga salita ng Diyos ni Kristo at ating sundin. So mga kapatid, mga minamahal, yan po upang magawa nating manatili tayo. So sa ating panahon ngayon, marami na ang hindi nakapagpatuloy. Marami na ang iniwan ng gawain ni Kristo, hindi sumunod sa mga utos ng Panginoong Hesus at talagang iniwan ang kanilang pananampalataya at doon pa sila sumasama sa mga mali at turo. So tayo po, upang magawa natin manatili, mahalin natin ang salita ng Diyos. Love it. Then next, last, 1-7. At isulat na lamang po niya yung mga verse 113 and verse 97. So 1-7, therefore I love thy commandments above gold. Pero ang mahal ng tao ngayon ay ginto. Ang minamahal ng tao ngayon ay pera. Ang minamahal ng tao ngayon ay kanilang trabaho. Ang minamahal ng tao ngayon ay kanilang sasakyan. Ang minamahal ng tao ngayon ay ang kanilang magandang bahay, magandang damit, magandang cellphone, magandang sapatos. Yan ang kanilang minamahal, yung kanilang mga karir. Pero dito, sabi po dito, therefore I love thy commandments above gold. Higit kong minahal ang iyong mga utos kaysa sa mga ginto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang tayo manatili sa gawain ng Diyos ni Kristo sa kanyang mga turo, batas, aral, ay mahalin po natin ito. Love it. Pangalawa, balikan po natin ang 2 John verse 4. Sabi po ng 2 John verse 4. So pangalawa po, para manatili po tayo sa mature aral na ito sa principle ng Bible, ay kailangan po natin, sabi po ng verse 4, I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth. So walking in truth, and then as we have received a commandment from the Father, and then 3 John 3 and 4, tingnan po natin ang 3 John. Sabi po sa 3 John verse 3, for I rejoice greatly
when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So pangalawa po, live it up. Ipabuhay po natin yung mga doktrina, katuruan, aral, batas, purpose, yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Ipabuhay natin yan upang tayo po ay manatili po dito. Mga kapatid, mga minamahal, huwag natin itago ang ating identity. Don't hide your identity. Kung ikaw ay talagang ligtas, anak ng Diyos, ipakita mo yan. Let your light so shine. Diba? Before men, that they may see your good works and they glorify your Father, which is in heaven. Alam mo po, isang testimony na pakinggan ko doon sa Alitagtag, kina Pastor Robert. Siya po ay sumakay ng jeep, babae ito, nag-aaral pa noong mga panahon yun. Tapos, doon sa jeep na yun, mayroong pasahero na nagbabasa ng Bible. Ngayon, sabi ng member na ito, kina Pastor Romel, siya ay nagtaka. At nagtanong siya, alin ba yung tama? Ano ba yung totoo? Bakit sila yung nagbabasa ng Bible? Diba? Bakit sila yung nagbabasa ng Bible? So itong member na ito ni Pastor Romel, naligtas ito sapagkat nag-pray siya, Panginoon, ituro mo sa akin kung ano yung katotohanan. Ituro mo sa akin kung ano ang katotohanan. So yun ang kanyang prayer. So dahil yun ang prayer niya, ang Panginoon ay nagpadala ng isang pastor, hindi pa si Pastor Romel ang pinadala. At yung pastor na ito nagbigay ng Bible tracts at nagtanong, pwede bang makapag-share sa iyo ng Word of God? Hindi naman tumanggi ang babae ito sapagkat sabi ni Pogi. Yun ang sinabi niya, Pogi kasi, hindi siya tumanggi. At sabi ng pastor na ito, babalik ako pamayang hapon para makapag-share. So, pumayag. So, yun po yung story ng babaeng ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin itago yung ating identity. Na ikaw ay Kristiyano. Na kung ikaw ay estudyante o ikaw ay may trabaho, na sana kung ikaw ay kakain sa isang pampublikong lugar, sana ipakita natin na tayo nagpe-pray muna bago kumain. Para sila po ay talagang magkaroon din sila ng conscious sa kanilang mga sarili, magtanong, ba? Nagpe-pray yun. So, huwag natin itago ang ating identity. At alam niyo po, maaaring sa pagbibigay natin ng mga Bible tracts, baka mayroong mga tao na atin nabigyan ng Bible tracts na magtanong, ano ba talaga yung totoo? Bakit sila nagbibigay ng ganitong Bible tracts? At malay natin na mayroong isang tao na pray din na, Panginoon, dalhin mo ako sa katotohanan. Pwede po mangyari yun. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, huwag natin itago ang ating identity. Don't hide your identity. Kasi marami sa mga Kristiyano ngayon itinatago, parang nahihiya silang kapag tinanong sila, ay ano religion mo? Parang ang iba nahihiya. Hindi nila masabi sila ay Baptist Christian. Di ba? Ano? Baptist. So mayroong mga ganun eh. Hindi nila masabi kung sino sila. Don't hide your identity. Live it up. Kung ano tayo, ipamuhay natin. Kung tayo Kristiyano tayo. Huwag tayong makiayo sa takbo ng sanlibutan ito. Don't hide your institution. Institutions, ito po yung church where we belong. So, kapag may nagtanong sa atin, saan ka sumasamba, saan ka sumisimba? Di ba? Dapat masaya ka doon sa Jesus Christ Bible Baptist Church. Dapat masaya ka. Nasasabi mo, doon ako uma-attend tuwing araw ng linggo. Doon ako uma-attend kapag prayer meeting. So, huwag natin itago yung ating identity, yung ating institution. Sana sa ating mga Facebook, atin din yung ipinapakita.
that we are member of Jesus Christ Bible Baptist Church. Amen po ba? Upang malaman ng mga tao na tayo nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos, huwag natin niyang ikahiya. Don't hide your inspiration. Tuwan-tuwa ang ibang tao, oy, ang aking inspiration yun. Di ba? Inspired ako dahil sa Kanya. Sana inspired tayo dahil ni Kristo. Si Kristo ang ating inspirasyon sa buhay. Si Kristo ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Si Kristo ang dahilan bakit tayo bumabangon. Amen po ba? Si Kristo ang dapat nating inspirasyon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, mga minaman, lift it up. Ipamuhay po natin kung ano talaga tayo. Yung mga itinuro sa atin ng salita ng Diyos ni Kristo ay ating ipamuhay. Huwag nating ikahiya. So mga kapatid, mga minamahal, last. 2 John verse 7 and 8, last na po. Sabi po dito, for many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. So mga kapatid, mga minamahal, upang manatili po tayo sa turo, batas, aral ni Kristo, lose the wrong way. Bitawan natin yung mga maling daan. Bitawan natin yung ating maling pamumuhay. Bitawan natin ang mga maling katuruan. Amen po ba? Amen. Sino po ang nais ng Diyos? Ang sabi po ng 3 John verse 11, tingnan niyo po, verse 11. Sabi po dito, woe unto them, for they have gone in the way of Cain and run greedily after the error of Balaam for reward and perish in the gainsaying of Korah. So mga kapatid, mga minamahal, may mga tao po noon na talagang ipinamuhay kung ano yung buhay ni Cain at talagang sila po ay naging ganing greedily after the error of Balaam na talagang ipinamuhay nila ang mga maling turo ni Balaam. So yun po, at sila po ay nangapahamak. So let us lose the wrong way. Tingnan niyo po, ang isang driver, anong ginagawa niya kapag mali na yung daan na kanyang tinatahak? Bumabalik, di ba? So, tinatalikuran na yung maling daan. Kaya dapat sa buhay po natin, ganun din. Kapag alam nating mali, huwag ituloy. So, huwag ituloy at talagang talikuran. So, yun po ang nais ng Diyos sa atin. Use the wrong way. At ang ating ipamuhay ay yung mga turo, aral, batas ni Kristo. So, sabi pa po ng Galatians chapter 1, verse 13. Tinan niyo po si Pablo. Sa Galatians chapter 1, verse 13. Nandiyan na ba kayo sa amen? Sabi po ng verse 13, for ye have heard of my conversations in time past in the Jews' religion. So yan po ang dating buhay ni Pablo. Na siya po ay dating kaanib sa relihiyon ng mga Hudyo ng Jewish. How that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Pero yan po, nung nakakilala si Pablo, tinalikuran po niya ang kanyang dating buhay. Tinalikuran niya ang mga maling katuruan. Yun po. Kaya sana mga kapatid, yan, November 1, sana wala magsusot sa inyo ng mga Halloween costume. December 25, sana wala din magsusot sa inyo ng mga Christmas costume. Diba? Kasi yan po ay mga wrong way. Hindi po yan itinuro sa Bible. Kaya dami ngayon, palibhasi malapit na November 1, napakarami na yung mga damit na talagang mga skeleton, mga costume na talagang evil. Diba? So, huwag tayong makikisama po sa mga ganyang mga Halloween party. Kasi hindi po yan sa Diyos. So lose the wrong way. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
behold, all things are become new. And then, tingnan po natin 2 Timothy chapter 2 verse 19. Tingnan niyo po ang 2 Timothy chapter 2 verse 19. Anong sabi po ng 2 Timothy? Sabi po dito sa verse 19, nevertheless, the foundations of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ, kung sinasabi mo kayo kay Kristo na, depart from iniquity. Depart from iniquity. And then balikan po natin itong verse 11 ng 2 John, verse 11. For he that hateth him Godspeed is partaker of his evil deeds. So wag po tayong makikiramay, makikisangkot sa mga masasamang gawa. Lose the wrong way. So yung mga sugal na yan, baka mayroon nagsusugal. Sa pag-ibig. Mga SPL, scatter, di ba? Lose the wrong way. So yun po ang itinuturo ng Bible. So yung mga, yan nga po, yung mga Halloween party na yan, Christmas party na yan, so sana iwasan po natin yan. At yung mga sinasabi mga purgatory, wala pong purgatory sa Bible. Then, 1 Thessalonians chapter 5, last, 21-22. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21-22. Prove all things, subukin ang lahat ng bagay. Hold fast that which is good. Ang ating panghawakan ay kung ano ang mabuti ay tinuro ni Kristo ng kanyang mga salita, and abstain from all appearance of evil. So tayo ay lumayo sa lahat ng mga anyo ng kasamaan. So yun na nga, yung Halloween party na yan, di ba? So tuwan-tuwa pa sila ng kanilang mga anak ay mayroong mga pangil, tapos may kayat-kayat na pula-pula na parang dugo, tapos mayroon pa nagsusuot nga ng mga sungay, di ba? So ang kanilang pinoportray ay evil, witchcraft. So yun po, kaya mga kapatid, mga minamahal, lose the wrong way. So sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, abide in the doctrine of Christ. So nais ng Diyos, manatili tayo, at kung mananatili tayo sa mga katuruan at sa paglilingkod kay Kristo, be fervent, be faithful, and be fruitful. So yan po ang nais ng Diyos sa atin kung bakit talaga tayo po ay inuutusan na manatili tayo sa mga katuruan upang tayo maging mainit sa ating paglilingkod sapagkat marami na nga ang malamig, di ba? Talagang parang sila ay bangkay, malamig ang kanilang pag-ibig at malamig ang kanilang paglilingkod. Be faithful and be fruitful. To God be the glory. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung mukaw, hindi tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit. Salamat po sa inyo po pala na salita. Nawa po Panginoon ang mga kapatiran po namin na lumayo sa iyo. Kilusin mo po sila na sila po'y magbalik loob sa iyo. Kanilang pabuhay ang iyong katuruan, ang iyong patas, ang iyong mga kalooban. Salamat po Panginoon na ito po'y paalala sa amin na talagang kami po ay manatili sa katotohanan. Sapagkat sa aming pong panahon ngayon, napakarami ang nagtuturo ng mali. Napakarami ang nagtuturo ng mga kasinungalingan. Sapagkat ito ang nais ng diablo, dayain ng mga tao, lukuhin ng mga tao. Kaya sana kami po bilang nakakaalam ng mga katotohanan, kaya kami ay mabuhay sa katotohanan, ipahagi namin ang katotohanan. Huwag kami magsawalang ibo. Huwag kami manahimik. Kundi ang aming pong mga napakinggan ngayon, ibahagi namin sa aming pong kapwa. Salamat po Ama sa iyong kabutihan katapatan. Salamat sa patuloy mo pong pagbibigay sa amin ng kalakasan at kalusugan at pagsagot sa aming pong mga panalangin. Dalangin ko po Ama, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, at patuloy mo pong pagpalain ang inyong pong gawain sa iba't ibang dako ng mundong ito. Patuloy po kayo magligtas, gamitin mo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.